Ano ang binyag? Upang maunawaan ang binyag, kailangan nating kilalanin kung paano ginamit ng Diyos ang tubig sa buong kasaysayan ng kaligtasan. Nabasa natin kung gaano naging makasalanan ang mundo noong panahon ni Noe. Kinailangan ng mundo ng paglilinis, kaya't nagpadala ang Diyos ng baha na naghugas sa lahat ng kasamaan at nagpanibago sa mundo. Muling ginamit ng Diyos ang tubig upang magdala ng kamatayan at muling pagsilang. Sa aklat ng Exodo, isinugo niya si Moises upang akayin ang mga Israelita palabas ng Ehipto. Nang marating nila ang dagat na pula, hinati ng Diyos ang tubig upang makatawid ang mga Israelita mula sa pagkaalipin tungo sa bagong buhay sa lupang pangako. Nang makarating sila sa kabilang panig, pinakawalan niya ang tubig upang lamunin ang mga Ehipsyong nais silang ibalik sa pagkaalipin. Sa dalawang pagkakataong ito, ginamit ng Diyos ang tubig upang wakasan ang kasamaan, ngunit nagbigay rin ito ng buhay sa mga matuwid at nagpasimula ng bagong kabanata ng kabutihan. Ginagamit ng Panginoon ang tubig upang tapusin ang kasamaan at magbigay ng buhay. Kapag tayo ay bininyagan, dumaraan tayo sa tubig tulad ng mga Israelita. Ang dati nating buhay ng kasalanan ay hinuhugasan tulad noong panahon ni Noe. Ngunit paano tayo makakarating mula sa tubig ng lumang tipan tungo sa tubig ng binyag? Suriin pa natin ito ng mas malalim. Nilalang ka ng Diyos na may katawan at kaluluwa. Kahit mamatay ang iyong katawan sa lupa, ang iyong kaluluwa ay mabubuhay magpakailanman sa langit o sa impyerno. Kailangan mo ang biyaya ng Diyos na tinatawag na grasya sa iyong kaluluwa upang makapasok sa langit. Ang grasya ay ang pabor, libre, at hindi karapat-dapat na tulong na ibinibigay ng Diyos upang tugunin natin ang kanyang tawag na maging mga anak ng Diyos, mga ampon na anak, mga kabahagi sa banal na kalikasan at ng buhay na walang hanggan. Ito ay kusang regalo ng Diyos na nagpapabago sa ating buhay. Ngunit kapag ikaw ay ipinanganak, wala ka pang grasya ng Diyos sa iyong kaluluwa. Bakit? Dahil pinili ni Adan at Eva na sumuway sa Diyos. Nilikha sila ng Diyos na may grasya upang makiisa sa Kanya. Tulad natin, may kalayaan silang mahalin ang Diyos o tanggihan siya. Nang piliin nilang makinig kay Satanas, nasira ang pagkakaisa ng langit at lupa. Hindi tumigil ang Diyos sa pagmamahal sa kanila, ngunit nawala sa kanila ang biyayang nagbibigay daan upang mamuhay kasama ang Diyos magpakailanman. Bakit hanggang ngayon ay naaapektuhan pa rin tayo ng unang kasalanang iyon? Dahil ang kasalanan ni Adan at Eva ay sumugat sa kalikasan ng tao, kaya tayo ay naging mahina at madaling magkasala. Ito ang dahilan kung bakit tayo nag-aaway, nagiging makasarili, at kung bakit may sakit at kamatayan. Tayong lahat ay nagmula kina Adan at Eva, kaya minana natin ang kanilang kasalanan at ang sirang ugnayan sa Diyos. Kahit hindi mo kasalanan ang ginawa nila, nag-iwan ito ng kadiliman sa iyong kaluluwa kung saan dating nananahan ang biyaya. Kung tayo ay isinilang sa kasalanan at ang kasalanan ay paghihiwalay sa Diyos, paano tayo magkakaroon ng pag-asang makapasok sa langit? May iisang paraan lamang. Ang Diyos ay naging tao at kusang tinanggap ang parusa ng kasalanan, ang walang hanggang pagkakahiwalay sa Diyos. Siya ay muling nabuhay at tinalo ang kamatayan upang hindi tayo mapunta sa impyerno. Tulad ng pagmamanang natatanggap natin mula sa ating mga magulang, bago ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus, tayo ay mga anak ni Adan at nararapat sa parusa ng impyerno. Ngunit pagkatapos ng kanyang sakripisyo, nabayaran ang parusa ng kasalanan. Sa pamamagitan ng binyag, ibinibigay sa iyong kaluluwa ang ginawa ni Jesus para sa iyo. Ngayon, tayo ay mga anak ng Diyos at ang ating mana ay ang langit. Sinabi ito ni Jesus kay San Pedro, "Malibang hugasan kita, wala kang bahagi sa akin." Ang Espiritu Santo na kumikilos sa tubig ng binyag ang naglilinis sa atin mula sa orihinal na kasalanan at nagtutuwid ng ating landas patungo sa langit. Tulad ng pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus, tayo ay namamatay sa Espiritu sa tubig ng binyag at muling isinisilang bilang anak ng Ama. Ipinaliwanag ni San Pablo, inilibing kayo kasama niya sa binyag at muling binuhay kasama niya.
Napakahalaga ng binyag kaya iniutos ni Jesus sa mga apostol na magbinyag sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Sa loob ng mahigit 2,000 taon, patuloy itong isinasagawa ng mga Kristiyano. Tulad ng pagtutuli sa mga sanggol noon bilang tanda ng tipan ng Diyos, ngayon ay binibinyagaan ang mga sanggol upang maging bahagi ng simbahan, ang katawan ni Kristo. Nangangako ang mga magulang na palalakihin ang kanilang anak bilang Kristiyano, tuturuan siyang sumunod sa mga utos ng Diyos, at pumipili sila ng ninong at ninang upang tumulong. Ibubuhos ng pari ang tubig ng 3 beses habang binibigkas ang mga salita ni Jesus. Tinatawag ang 3 persona ng banal na santatlo. Ang puting kasuotan ay sumasagisag sa kadalisayan at bagong buhay, at ang kandila ay tanda ng liwanag ni Kristo na ngayon ay sumisikat sa kaluluwa ng bata. Ngunit ano ang nangyayari na hindi natin nakikita? Sa pagbinyag kay Jesus, bumaba ang Espiritu Santo at sinabi ng Ama, "Ito ang minamahal kong anak." Ganito rin ang nangyayari sa bawat binibinyagan. Bumaba ang Espiritu Santo at tinatawag ka ng Ama bilang kanyang minamahal na anak. Sa binyag, tayo ay inaampon sa buhay ng banal na santatlo. Ang taglay ni Jesus sa likas na kalikasan, tinatanggap natin sa pamamagitan ng pag-aampon. Pagkatapos ng binyag, tinatawag tayo ng Ama na minamahal na anak dahil nakikibahagi tayo sa pagiging anak ni Jesus. Inilalagay tayo ng binyag sa landas tungo sa pagiging banal katulad ni Kristo. Ang iyong kaluluwa ay hindi na madilim, nananahan na ang Espiritu Santo sa iyo. Bukas na sa iyo ang langit. Ang pag-ibig ay inilagay sa iyong puso at maaari ka nang lumago sa kabutihan at kabanalan. Ngayon na maaari ka nang makarating sa langit, tungkulin mong marating ito. Pinapatawad ng binyag ang kasalanan, ngunit hindi nito inaalis ang kasamaan sa mundo. Nabubuhay pa rin tayo sa mundong sugatan at mahina. Tulad ni Adan at Eva, may pagpili ka pa rin, tanggihan o tanggapin ang biyaya ng Diyos. Magkakamali ka pa rin, ngunit dahil anak ka na ng Diyos, maaari kang bumalik sa Kanya sa pamamagitan ng kumpisal. Ang binyag ay nagbibigay daan sa langit, ngunit hindi ito garantiya. Kaya mahalagang manalangin, makinig sa Espiritu Santo, tumanggap ng iba pang sakramento, makumpirma, magsimba tuwing linggo, at regular na magkumpisal. Sikapin mong mamuhay ng may kabutihan at pagmamahal sa kapwa at sa Diyos higit sa lahat. Mamamatay ang iyong katawan balang araw, ngunit ang iyong kaluluwa ay mabubuhay magpakailanman. Nais ng Diyos na makasama ka sa langit, kaya ibinigay niya ang binyag at ang iba pang sakramento upang magkaroon ka ng biyaya na maging banal.